Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Ako ay nagagalak na makita kayo sa araw na ito. Welcome sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Dito ako, si Teacher Ann. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na kayong matuto, sabihin nyo nga, handa na! Woo! Ulitin nyo nga, handa na! Woo! Kung kayo ay handa na, tayo na at magsimula. Gusto ko ng maraming kaibigan. Kaso, di ako marunong magpakilala ng sarili. Ako rin eh. Tara, panoorin natin si Teacher Ann. Tuturuan niya raw tayo kung paano magpakilala ng sarili. Narinig niyo ba ang mga batang nag-uusap sa video kanina? Nais nilang matuto kung paano ipakilala ang kanilang mga sarili. Sa araw na ito, tayo ay matututo kung paano ipakilala ang ating mga sarili. Handa na ba kayo mga bata? Sabihin niyo nga, handa na! Woo! Ito ang mga dapat tandaan sa pagpapakilala ng sarili. Una, sasabihin ninyo ang inyong buong pangalan. Ano nga uli ang inyong sasabihin? Buong pangalan. Pangalawa, ang sasabihin ninyo ay ang inyong edad. Pangatlo, ang sasabihin ninyo ay inyong kasarian, batang babae or batang lalaki. Pang-apat, ang sasabihin ninyo ay petsa ng inyong kapanganakan. At ang panghuli ay ang inyong tirahan. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili para sa ating halimbawa. Una, ang aking sasabihin ay ang aking buong pangalan. Ako ay si Annalyn N. Matias. Pangalawa, ang aking edad. Ako ay 36 na taong gulang. Pangatlo, ang aking kasarian. Ako ay isang babae. Pang-apat, ang petsa ng aking kapanganakan. Ako ay ipinanganak noong January 23, 1984. At ang panghuli ay ang aking tirahan. Ako ay nakatira sa Balanga, Bataan. Nakinig ba kayo? Tignan ko nga. Tatanungin ko kayo kung ano ang aking buong pangalan. Natandaan niyo ba mga bata? Ano nga uli ang aking pangalan? Mahusay! Pero pwede ninyo akong tawaging Teacher Ann. Ano nga uli ang aking edad?
Magaling! Ang aking kasarian. Mahusay! Ang petsa ng aking kapanganakan, natandaan niyo ba? Medyo mahaba ito. Ang aking tirahan. Mahusay! Ngayon naman ay ipapakilala ko sa inyo ang aking dalawang batang kaibigan. Excited na ako na makilala niyo sila. Mark, Aiza, handa na ba kayo? Ipapakilala ko sila sa inyo isa-isa. Okay? Mga bata, ito pala si Aiza. Ang buong pangalan niya ay Aiza B. Pineda. Ano nga uli ang kanyang buong pangalan? Aiza B. Pineda. Ngayon, ang sasabihin ko ay ang kanyang edad. Siya ay 4 na taong gulang. Ang kanyang kasarian ay batang babae. Ang petsa naman ng kanyang kapanganakan ay August 10, 2016. Siya ay nakatira sa Pasig City. O iyan mga bata, nakilala nyo na si Aiza. Ngayon naman ay magtatanong ako. Handa na ba kayo? Okay, ang una kong katanungan ay, ano ang kanyang buong pangalan? Sige nga, sabihin ninyo sa akin. Tama, ang kanyang buong pangalan ay Aiza B. Pineda. Galing! Natandaan niyo ba ang kanyang edad? Ilang taong gulang na nga ba si Aiza? Tama! 4 na taong gulang. Ano naman ang kanyang kasarian? Siya ay isang batang babae. Tama. Kailan ang kanyang kapanganakan? Siya ay pinanganak noong August 10, 2016. Magaling! Ang kanyang tirahan, natandaan niyo pa ba? Tama! Siya ay nakatira sa Pasig City. Mahusay mga bata! Ngayon naman ay tatawagin ko si Mark. Okay, ready na ba kayo? O Mark, halika na!
Yan, ready na si Mark. Mga bata, ito ay si Mark. Ang kanyang buong pangalan ay Mark G. Dizon. Sabihin nyo nga ang kanyang buong pangalan. Ang kanyang edad ay 4 na taong gulang. Ilang taon na nga siya? Ang kanyang kasarian ay batang lalaki. Ang petsa ng kanyang kapanganakan ay May 22, 2016. Tandaan niyo yan, ha? Kasi mamaya magtatanong uli ako. Ang kanyang tirahan ay Marikina City. O iyan mga bata, natandaan niyo ba ang tungkol kay Mark? Okay, salamat Mark! Yan! May mga itatanong ako tungkol kay Mark. Handa na ba kayo? Okay, ang una kong katanungan ay, ano ang kanyang buong pangalan? Sabihin nyo nga sa akin? O ibulong nyo nga sa akin? Mahusay! Ang kanyang buong pangalan ay Mark G. Dizon. Natandaan niyo pa ba kung ilang taon na siya? Tingnan ko nga. Ilan? Tama, 4 na taong gulang. Ipakita niyo nga sa akin ang 4. Yan! Husay! 4 na taong gulang. Ano naman ang kanyang kasarian? Tama! Siya ay batang lalaki. Ang kanyang kapanganakan, natatandaan niyo pa ba? Siya ay ipinanganak noong May 22, 2016. Magaling! Ang kanyang tirahan. Tama! Marikina City. Doon siya nakatira. Magaling mga bata! O yan mga bata, nakilala natin si Mark at si Aiza. Ngayon naman, ay subukan nating ipakilala ninyo ang inyong mga sarili.
Okay? Ready na ba kayo? Kung handa na kayo, una ay sasabihin ninyo ang inyong buong pangalan. Ano nga ba ang inyong buong pangalan? Alam nyo ba ang inyong buong pangalan? Sabihin nyo nga. Simulan nyo sa ako ay si at sabihin ang buong pangalan. Mahusay! Ngayon naman ay sabihin ninyo kung ilang taong gulang na kayo. Alam nyo ba kung ilang taong gulang na kayo? Kayo ba ay 3 taong gulang? O 4 na taong gulang? Kung kayo ay 3 taong gulang, sabihin ninyo na ako ay 3 taong gulang. Sige nga, mag-practice tayo. Mahusay! Kapag kayo naman ay 4 na taong gulang, ano ang sasabihin ninyo? Magaling! Ang inyong kasarian. Sabihin ninyo nga, ikaw ba ay babae o lalaki? Magaling! Ang petsa ng inyong kapanganakan, alam niyo ba? O mga bata, kung hindi niyo pa alam ang petsa ng inyong kapanganakan, pwede kayong magtanong kay mommy o daddy o kung sino man ang kasama ninyo sa inyong bahay o lugar. O sige, magtanong muna kayo. Mommy, daddy, pwede niyo ba silang tulungan? Yan! Sabihin nyo nga, ang petsa ng aking kapanganakan ay magaling! Yan! Ang panghuli naman ay ang inyong tirahan. Alam niyo ba kung saan kayo nakatira? Sabihin nyo nga, ako ay nakatira sa magaling. O iyan mga bata, alam kong marunong na kayo magpakilala ng inyong sarili. Ano nga uli ang mga dapat tandaan sa pagpapakilala ng sarili? Una, sabihin ninyo ang inyong buong pangalan. Pangalawa, ang inyong edad. Pangatlo ay ang inyong kasarian. Pang-apat, ang petsa ng inyong kapanganakan. At ang panghuli ay inyong tirahan. Magaling! Very good mga bata! Yan, nag-enjoy ba kayo? Ako rin nag-enjoy! Bakit nga ba natin kailangan matutunan ang pagpapakilala ng sarili? Tama! Dahil kapag may mga bago kayong kalaro o kaibigan, hindi kayo mahihiya na maipakilala ang inyong sarili. At alam ninyo ang tamang sasabihin sa pagpapakilala ng inyong sarili. Hindi ba? Tama! Okay. O yan mga bata, dahil alam nyo na kung paano ipakilala ang inyong sarili, bibigyan ko kayo ng star. Yan na! Yan, mahusay! Okay.
Sa mga nahihiyang magpakilala ng inyong sarili, huwag kayong mahihiya kasi madali lamang itong gawin, lalo na kapag ito ay ipapractice niyo sa bahay. O yan mga bata, marunong na kayo magpakilala ng iyong sarili. Huwag kayong mahihiya kasi sabi sa kanta na Psalm 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. I praise you because you made me in an amazing and wonderful way. Psalm 139:14. Salamat kay Teacher Ann at marunong na ako magpakilala ng aking sarili. Oo nga, ang dami nating natutunan sa eskwela. Dapat pala, hindi tayo mahiyang magpakilala ng sarili. Dahil tayo ay ginawang kamangha-mangha ng Diyos. Yay! O mga bata, water break muna tayo ha. Magbabalik ang e-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Sumasahing papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. E-eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Konnichiwa! Aloha! Annyeonghaseyo! Sawadika! Ang ibig sabihin yan sa iba't ibang language ay hello! Ako si Teacher Jo Cabrera Alabastro na magbibigay sa iyo ng special kwento ngayong araw na ito. Alam mo ba na ang hello ay pwedeng sabihin sa iba't ibang language kagaya nga ng na-mention ko kanina. Ikaw ba? Kayo, mga bata, marunong ba kayong magsalita ng iba't ibang language? Parinig nga! Uy, very good! Alam niyo ba, noong ilang libong daang taon na ang nakalilipas, nakasulat sa Bible sa banal na aklat ng Genesis, iisa lang ang ginagamit na wika ng mga tao. At kapag iisa lang ang wika o iisa lang yung language na ginagamit ng lahat ng tao, ibig sabihin yan, madaling nagkakaintindihan. Kagaya natin, nag-uusap tayo sa iisang language, sa wikang Filipino, nakakaintindi ka ng wikang Filipino. At kapag iisa ang language, mas madali ang pakikipag-usap, di ba? Isang araw, itong mga mamamayan o yung mga group of people na merong isang language, nagkaisa sila. Sabi nila, humanap tayo ng matitirhang lupain. At nakarating sila sa Sinar. At doon sila nanirahan. Nag-usap-usap sila. Gumawa tayo ng isang lungsod na aabot sa langit.
titira. Gagawin natin tong pinakamaganda, pinaka-cool, pinakamahal, pinakamatibay at pinakamataas na aabot hanggang sa langit. Para mas maraming makakita. Kasi ang gusto nila maging sikat at ipakilala sa lahat ng tao. Ang kanilang gawa ay magaling at hindi nila kailangan ng Diyos. Kaya nagtulong-tulong sila para itayo ang tower. Pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas ng pataas hanggang sa umabot na halos sa langit. At sila ay natuwa. Yay! Tuwa-tuwa sila natapos ang tower. Kinaya namin tapusin ito gamit lamang ang sarili naming mga kakayahan. Yan ang pagkakaisa nila at tuwang-tuwa sila. Pero, merong hindi masaya. Nang nakita ng Diyos ang kanilang mga ginawa, pinag-iba-iba ng Diyos ang kanilang mga wika. And suddenly, o bigla na lang, nagulat sila. Kapag nagsasalita itong isa, hindi ko maintindihan. At meron akong ibang sinasabi na hindi rin nila maintindihan. Kapag hindi nagkakaintindihan ang bawat isa, anong nangyayari? Nagkawatak-watak ang mga tao na dati ay nagkakaisa. Naging mahirap na sa kanila ang pag-uusap, kaya't sila ay hiwa-hiwalay na ng kanilang mga tahanan. At nagpunta sila sa iba't ibang panig ng mga daigdig. Tandaan niyo, kids, na ang bawat tao ay nilikha ng Diyos. At ang lahat ng kayang gawin ng iyong mga kamay, tandaan mo na hanggang sa iyong paglaki, wala kang ibang pasasalamatan kundi ang ating Diyos, si Jesus Christ. Dahil siya ang nagbibigay ng kakayahan sa ating mga kamay na gumawa ng mabuti at maganda. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 0041503667783. At Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Magandang araw mga bata! Welcome sa ating Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hatid ng Exemplars Academy. Ako nga pala si Teacher Ann. Hello sa mga bulilit na handang matuto sa araw na ito. Halina at tayo ay magbasa ng mga letra. Samahan niyo ako ha! O mga bata, sino sa inyo ang mahilig kumain ng prutas?
Patingin nga, itaas nyo nga ang iyong mga kamay kung kumakain kayo ng mga prutas. Wow, si Mommy, oh! Si Daddy, si Ate, si Kuya, pati si Lolo at Lola. Very good kayo, kumakain kayo ng prutas. Alam nyo bang masarap at masustansya ang mga prutas? Ano naman ang paborito mong prutas? Alam niyo ba ang paborito kong prutas? Bayabas, kasi ito ay mayaman sa vitamin C at tumutulong na makapagpagaling ng ubo at sipon. Oh, ikaw naman, sabihin mo nga sa akin ang paborito mong prutas? Wow! Ang iba sa inyo ay kumakain ng saging, tama ba? Mansanas? Magaling! Alam nyo ba ang iba't ibang pangalan ng mga prutas? Tingnan ko nga kung alam nyo ang mga ito. Okay, handa na ba kayo? O ano ang unang prutas na ipapakita ko? Ano to? Tama, ito ay mangga. Itong susunod, ano naman to? Ito ay saging, magaling. Ito, ano naman to? Rambutan. Ito mga to, ano kaya ito mga to? Tama, lansones. Ito medyo mabigat to eh. Ano kaya to? Buko. Tama kayo dyan. Ito kaya? Ano kaya ito? Atis. Tama, magaling mga bata. Dahil nasabi ninyo ng tama ang mga pangalan ng prutas, bibigyan ko kayo ng fruit basket. O para sa inyo ito ha. Handa na ba kayong matuto sa araw na ito? Ang ating lesson na ating pag-aaralan ay ang mga tunog na mga letrang M, S, R, L, B, at A. Sisimulan ko ang ating lesson sa babasahin kong maikling kwento. Makinig kayong mabuti dahil mamaya ay magtatanong ako. Okay? Kung handa na kayong makinig, sabayan nyo ako sa awiting ito. Okay? Maikling kwento ay simulan na. Simulan na, simulan na, maikling kwento ay simulan na, handa na akong makinig. Okay? Handa na? Ang pamagat ng ating kwento ay sa kaharian ng mga prutas sa panulat ni Elvie Endrinal Sigera. Sa malayong lugar sa ibang bansa ay may kaharian ng mga prutas. Ang kahariang ito ay napapaligiran ng mga puno ng mga prutas na maraming bunga. May mga puno ng mangga, mayayabong na puno ng saging. May mga mapupulang rambutan, matatamis na lansones, may mga kumpol ng bayabas, at mapipintog na mga atis. May mga batang lalaki at mga batang babae
lamang ang nakatira sa kahariang ito. Ang lahat ng mga batang babae at lalaki ay mahilig kumain ng prutas. Lahat sila ay malulusog. Hindi sila nagkakasakit. Malakas ang kanilang mga katawan at masigla sila sa pakikipaglaro. Ang kahariang ito ay pinamumunuan ng isang batang prinsipe na hindi mahilig kumain ng mga prutas. Ang batang prinsipe ay mapayat at palaging may sakit. Hindi maliksi kumilos at takot makipaglaro sa mga kapwa niya bata sa kaharian. Isang araw, habang nakadungaw ang batang prinsipe sa bintana ng kanyang kwarto, ay nakita niya ang mga batang babae at mga batang lalaki na masayang namimitas ng mga prutas tulad ng mangga, saging, rambutan, lansones, bayabas at atis. Nakita rin niyang masaya ang mga bata habang kinakain ng mga prutas. Naisip ng batang prinsipe na ang mga prutas ang nagpapalusog, nagpapasigla at nagpapalakas sa mga bata. Dali-dali siyang bumaba at pumunta sa grupo ng mga batang kumakain ng mga prutas. Humingi siya at sinubukan ng prinsipe na tikman ang mangga. Nasarapan siya! Tinikman din niya ang saging. Nagustuhan niya. Tinikman niya ang isang pirasong lansones at rambutan. May maliliit na buto, ngunit naibigan rin niya. Natuwa siya sa kulay ng berdeng bayabas at atis. Marami mga buto, ngunit nag-enjoy siyang kainin ang mga ito. Araw-araw ay ginagawa na ng prinsipe ang pagkain ng mga prutas. Lunes, mangga ang kinakain niya. Martes ay saging. Miyerkules ay rambutan. Huwebes ay lansones. Biyernes ay bayabas. Sabado ay atis. At sa araw ng linggo ay nakikipaglaro ang prinsipe sa mga bata sa kaharian. Magmula noon, ang prinsipe ay naging malusog,
masigla, malakas, at hindi nasakitin. Kaya, iniutos niya sa buong kaharian na magtanim pa ng maraming puno ng mga prutas. At ang lahat ng mga bata sa kaharian ay lumaking malusog at matatalino. O yan mga bata, nakinig ba kayong mabuti sa ating kwento? Tignan ko nga kung talagang nakinig kayo. Handa na ba kayong sagutin ang aking mga tanong? Sabihin nyo nga, handa na! Woo! O kayo nga? Yan, ang una kong tanong sa inyo ay, ano ang pamagat ng ating kwento? Tama! Sa kaharian ng mga prutas. Pangalawang tanong, sino-sino ang tauhan o mga tauhan ng ating kwento? Tama! Ang mga batang babae, mga batang lalaki, at ang batang prinsipe. Nakaka-relate ba kayo sa kanila? Sino kaya kayo doon? Ang batang kumakain ng prutas o ang batang prinsipeng hindi kumakain ng prutas? Pangatlong tanong, ano-ano ang mga nabanggit na prutas sa ating kwento? Sige nga, isa-isahin natin. Tama, mangga. Ano pa? Saging. O ano pa? Rambutan. Ano pa kaya? Lansones. Ano pa? Tama, buko at atis. Mahusay. Ganyan nga. Tulad ng nabanggit ko kanina sa inyo, ang ating lesson ay manggagaling sa kwentong ating napakinggan. Ngayon naman ay iisa-isahin natin ang mga prutas na nabanggit kanina. Okay, makinig kayo ha. Sasalungguhitan ko ang unang letra ng bawat salita na aking ipapakita. Okay, handa na ba kayo? Okay. At sasabihin nyo naman sa akin kung anong letra ito nagsisimula. O handa na ba kayo? O siya, sige, simulan na natin. Anong unang prutas uli? Tama, ito ay mangga. Anong letra kaya nagsisimula ang salitang mangga? Letrang M. Alam niyo ba ang tunog ng letrang M? Tama, ito ay Sabihin niyo nga, O yan, magbibigay pa ako ng ibang salita na nagsisimula sa letrang M. Okay? Makinig mabuti. Ang una ay mais. Sabihin niyo nga, mais. Ano pa? Mansanas. Manok. Mata. Mesa. Medyas. Mahusay. Yan, sabay-sabay nga nating basahin ang mga salita. Mais. Mansanas. Manok. Mata. Mesa, at medyas. Magaling. Ano naman yung pangalawang prutas kanina? Ito ay saging. Anong letra naman nagsisimula ang salitang saging? Tama, letter S. Alam niyo ba ang tunog ng letrang S? Ito ay S. Sabihin niyo nga, O, sabay-sabay tayo. O, bibigyan ko kayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang S. Handa na ba kayo? Ito ay salamin, siko, suklay, saranggola, susi,
sipilyo, at sabon. O sabay-sabay nating basahin muli. Salamin, siko, suklay, saranggola, susi, sipilyo, at sabon. Magaling! O ang pangatlong prutas, ano ulit ito? Ano to? Rambutan. Okay. Anong letra naman nagsisimula ang salitang rambutan? Tama, letter R. Alam nyo ba ang tunog ng letrang R? Ito ay R. Sabihin nyo nga, R. Sabay-sabay tayo R. Mahusay. O, ito naman ang mga salitang nagsisimula sa letrang R. Okay, ito ay rosas. Yan. Radyo. Repolyo. Masarap yan. Relo. Yan. O, sabay-sabay nga nating sabihin ang mga salitang ito. Rosas. Radyo. Repolyo. At relo. O, ang pang-apat na prutas, ano nga uli ito? Tama, lansones. Anong letra naman nagsisimula ang salitang lansones? Tama, letter L. Alam nyo ba ang tunog ng letrang L? L. Tama. Sabihin nyo nga, L. Sabay-sabay tayo L. Mahusay. O, bibigyan ko pa kayo ng mga salitang nagsisimula sa letrang L. Una ay lapis, lata, langgam, lamok, labi, lolo, at lola. O ano nga ulit ang mga salitang ito? Sabay-sabay nga nating basahin. Ayan. Lapis, lata, langgam, lamok, labi, lolo, at lola. O, ano naman yung panglimang prutas? Tama, ito ay buko. Anong letra naman nagsisimula ang salitang buko? Tama, ito ay letrang B. Alam nyo ba ang tunog ng letrang B? Tama, ito ay B. Sabihin nyo nga, sabay-sabay tayo B. Mahusay. O, bibigyan ko kayo ng mga salita na nagsisimula sa letrang B. Una ay bahay, baboy, baso, bola, at bulaklak. Yan. O sabay-sabay nga nating basahin ang mga salitang ito. Bahay, baboy, baso, bola, at bulaklak. Magaling! Ang panghuli ay atis. Tama, ito ay letrang A. Alam niyo ba ang tunog ng letrang A? Ang tunog ng letrang A ay A. Sabihin niyo nga, A. A. Mahusay. Ano pa kaya ang mga salitang nagsisimula sa letrang A? Ayan, aso, araw, ahas, apat, at anim. O sabay-sabay nga nating basahin. Aso, araw, ahas, apat, at anim. Magaling mga bata! Ngayon ay alam nyo na ang tunog ng bawat letrang ating napag-aralan. Ang letrang M, S, R, L,
B, at A. Sabihin nyo nga ang tunog ng bawat letrang ito. O sabay-sabay tayo Sabihin nyo nga. S, R, L, B, at A. O kayo naman. Papakinggan ko kayo Very good! Ayan nga, natutunan nyo na ang mga tunog ng bawat letra. O, tingnan ko nga, bibigyan ko kayo ng 3 larawan at sasabihin nyo sa akin ang unang letra at tunog nito. Okay? Handa na? Eto, ano to? Tama, bola. O, ang susunod. Iyan ay lapis. Husay. At ang panghuli ay sipilyo. Yan. Diba ang saya magbasa? At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng very good clap. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. Gawin nga natin ito ng sabay-sabay. 1, 2, 3, 4, 5. Very good. At isang malaking happy face. Yan! Ako po si Teacher Ann. Isa na namang masayang araw ng pagkatuto na kasama kayo. Hanggang sa muli, mga bata, sa mga susunod nating pag-aaral ay madami pa tayong matututunan. Paalam! God bless you! Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit ng tahanan. Hatid ng FEBC, Paaralang Bayan sa Himpapawid ang Eskwela, online paaralan para sa mga bulilit